Ulitin natin. Ulitin natin, ha? Hindi ako nagsabi, ha? Hindi ako nagsabi. Ulitin natin. Tintero sa mga otoridad si Tevez hanggang sa nitong February 2024, lumiit ang kanyang bundo nang maglabas ng red notice ang Interpol. Klarin lang po natin, hindi po katumbas ang arrest warrant ang red notice. Isa Oh, hindi katumbas. Ano kasunod? lang po itong request sa law enforcement ng ibang bansa. Request lang ito. Request. Halimbawa, ikaw, kumakanta ka, di ba, ng I did it my way. Bigla may nag-request sa'yo. Ano yung request mo? Please release me. Eh, hindi mo abot yung kanta. Ni-request sa'yo. Walang nakaipit na ube. Hindi ko kakantahin to. Ibig sabihin ng request, tanungin ko kayo, maaari po bang tanggihan ang request o you are required? Di ba po ibig sabihin ng request, maaari mong tanggihan. Kaya nga request eh. Pag walang ube, walang lapad, hindi ka kakanta. Di ba? Oh, friend request. Pag may nag-friend request sa'yo, titingnan mo muna yung profile. Pag hindi uso yung muka, hindi mo ina-accept. Tama, mali. So, ano ibig sabihin nun? Simple. Ano ang warrant? Ang warrant ba? Pwede mong tanggihan. Hindi. Warrant nga eh. So, there's a big difference between a request and a warrant. And there's a big difference between red notice and a warrant. Are we clear, makabobo? Are we clear? And then, nililinaw ko lang para sumaksak sa kukote mong kapiraso na. Hindi ko alam kung natunaw dahil sa white flower. Ngoy tuloy, hindi ako nagsasalita dito. Ito ho. Para mahanap ang isang tao at maibalik siya sa kanyang pinagmulang bansa. At ang pagbabalik ni Tevez sa Pilipinas ang susunod po nating aabangan. Yun. Ang tanong, may warrant o wala? Guilty na ho ba o hindi? Ay, pakinggan. Sa pool sa video, ang aktwal na pag-aresto kay dating Congressman Arnie Tevez. Nadakip siya ng Interpol sa bansang Timor-Leste matapos ang halos isang taong pagtatago. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Naglalaro pa ng golf si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Tevez Jr. nang palibutan siya ng mga tauhan ng National Central Bureau ng Interpol sa Dili, Timor-Leste alas 4 ng hapon kahapon. Sa driving range na ito, madalas daw magpalipas ng oras ang dating mambabatas. Kaya dito siya tiniktikan hanggang mahuli. Inaresto si Tevez sa bisa ng red notice ng Interpol dahil sa nakabinding warrant of arrest laban sa kanya dito sa Pilipinas, bunsod ng patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Tevez ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at siyam na iba pa sa mismong bahay nito noong March 4, 2023. Sa ngayon, hawak na ng Timores Police si Tevez. May pinadala na ring delegasyon ng Pilipinas sa Timor-Leste kung paano siya ibabalik pauwi dito sa bansa. Sa ngayon, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, pwede pa ring ipa-extradite o ipa-deporta lang ang dating mambabatas. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala na siyang valid passport. Hindi nyo nga nakikita, eksena? Walang extradition tayo sa Timor-Leste. Wala din naman kasing warrant. Kaya nga hindi pwedeng mag-utos etong DOJ sa Timor-Leste. Ano nangyayari? Ano ginawa ni Remulla para mag-request o magkaroon ng red notice? Anong ginawa niya? Nilakad niya ang anti-terror na law o yung anti-terror council na mag-decide na gawing terorista. That's the only reason why Timor-Leste
accepted that request. Kasi nga po, dinesignate siyang terrorist. Which is, hindi naman po yan korte na nagsasabing guilty siya. Naintindihan natin? Yan po ay desisyon ng executive. Ang mga membro ho niyan, mga opisyal sa executive branch. Hindi ho judiciary. Okay? Linawin ho natin. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi binabanggit dito o hindi inilalaban ng DOJ. Sandali, may warrant of arrest yan. Kaya nga, medyo lumiligwak sila doon sa issue ng extradite. Bakit? Kasi nga walang warrant. Ano meron? Red notice. Kaya nga, sinasabi nila, maganda siguro i-deport nyo na lang. O, ang tanong ko sa inyo, ano ang deportation? Ibig sabihin ba may kasalanan ka pag pumasok ka sa isang bansa at dineport ka? Tanungin ko kayo. Maraming dahilan na madideport ka o mula sa ibang bansa. Basta magsinungaling ka lang. Halimbawa, sinabi mong, di ba meron yung custom declaration na kailangan may certain amount of pera, tapos hindi mo dineclare, tapos itinago mo. There's a malice na talagang ipuslit mo yung amount na yon. Pwede kang i-deport nun. Bakit? Tinatarantado mo yung bansa. Kaya ka i-deport. But it doesn't mean you are a criminal. Gets ninyo? Or maybe nakitaan ng maling pagsagot mo nung tinanong ka, saan ka ba titira? Titira ako sa Hilton Hotel. Tapos wala ka namang booking sa Hilton Hotel. Yung pala matutulog ka lang kay Randel Bunagan. Ay, nagsisinungaling to. O ilang buwan ka dito? O sinabi mo, hindi, 1 linggo lang ako. Pero yung ticket mong papauwi, 6 months. So, pwede ka ngayon desisyonan ng immigration. Sandali, sinungaling tong animal na to Ay, deport kita. Pwede yun eh. They have the capacity or the right to do it. Kaya nga yun ang sinasabi ngayon nitong gobyerno natin. Huwag nyo nang patagalin. Hindi na nga nila nilalaban yung extradite eh. Bakit? Wala silang mailalaban eh. Ang dating talaga, na red notice na. Ayan na. Paano na, usapan? I-deport ka ba namin o hindi? Nasa desisyon na ngayon ng Timor-Leste yun. Nakikita ninyo? Nakikita ninyo yung bigat kung bakit ko sinasabi sa inyong there is a silent martial law? Ang linaw ho nun. Tuloy. Kagaya dito sa Pilipinas, kung dinedeport natin ang isang dayuhan or foreigner na undesirable alien, tayo rin naman ang nagsasabi kung kailan i-deport. Undesirable alien. Ibig sabihin, hindi ka undesirable. Hindi ka namin type. Sabi nito ni Sunny Yosente, wanted na nga si Tevez. Asan po ang warrant? Asan ang warrant? Pag hindi mo inilabas yung warrant, pag hindi mo nilagay yung link kung nasaan yung nagsasabing may warrant na siya, okay, pag hindi mo inilagay yung link dyan, tanggalin nyo na yung si Sunny Yosente kasi halatang troll. Wala ngang picture eh. Kung may warrant, walang problema. Dagdag pa ng DOJ, araw lang ang bibilangin bago mapauwi si Tevez. Wala naman sila nakikitang hadlang para manatili pa siya sa Timor-Leste. Yun ang may sagot. Bakit ko ibibigay sa'yo? Kasi you are presenting an argument and you are not giving an evidence. That's simple. Yung initial asylum request niya, dininay. Nung naghain po siya ng motion for reconsideration, dininay ulit po ng Timor. Ulitin natin tulad ng sinasabi ko kay Kibuloy, hindi ko sinasabing hindi guilty si Tevez. Kasi alam mo, marami nagsasabi dyan, Banat Bay, bakit ba lahat ng mga wanted? Pinagtatanggol nyo. Alam
Alam mo, simple lang ang sagot ko dito. Ang tinututulan natin dito ay yung due process. Hindi si Tebes, hindi si Kibuloy, hindi si Bantag. It's the freaking due process na hindi na ginagawa ngayon. Kung kaya nilang gawin sa mga kalaban sa politika yung walang proseso, maling proseso, how much more sa mga ordinaryong Pilipino na lumaban lang at magsalita lang laban sa gobyerno. They can and they will do it because they can do it to those powerful people. Kaya nga kami, binantaan, nakakasuhat, to, via Zoom? Doon pa lang wala ng proseso eh. Anong kaso mo? Bakit hindi nyo hinuli via Zoom? Yun ang accusation sa amin. Bakit hindi namin hinuli via Zoom? Ano to, Ghostbuster? Hihigupin namin yung kaluluwa ng tao? Yan ang pinaglalaban ng Banateros. It's the due process. Hindi po yung tao. Kasi kung natatarantado nila itong mga taong makapangyarihan na ito, paano pa tayo mga Pilipino na ordinaryo lang, walang kalaban-laban? Pag napagtripan, anong gagawin nila? Bless the government. So there is no obstacle. Oras na makauwi na, ididiretso agad sa kulong. John Nelas, maraming salamat. Wala ito naisip ko lang si Sandro M. Wala younger version ni Berting. Grabe naman. Si Teves. Nandyan yung mga options ng krame, nandyan yung option na NBI Detention Center. Bakit ikukulong? Tanong nung iba. Kasi tandaan ninyo, hindi bailable yung kaso niya. Okay? Kaya ikukulong. Kasi hindi naman bailable yung kaso niya. Pero hindi ibig sabihin guilty na siya. Okay? Linawin natin yun, ha? Linawin natin, no? Kung ano po yung magiging decision, it will be based again on how safe and secured the facility. Tila nabunutan naman ng tinik ang asawa ng pinaslang na gobernador na si Pamplona Mayor Janice Digamo. Isang taon din kasi ang hinintay ng pamilya Digamo bago nahuli si Teves. Parang nakaka-relieve po talaga. Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Sinubukan namang kunan ng pahayag ng News 5 ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Tupacio. Pero tumanggi muna siya mag-comment. Tumatalon-talon pa. Kakaiba ka rin, ha? Nagbabalita mula sa frontline. Pakinggan na, may kasunod to. News 5. At kaugnay ng balitang yan, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Sa isang pahayag, tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para maiuwi si Teves sa lalong madaling panahon at panagutin sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Nangako rin si PBBM na titiyakin nilang mananaig ang hustisya. Pinasalamatan din ng Pangulo. Sabi tuloy nitong isa, look what they did on old man took mango of his neighbors. He was jailed. Compared to DILG San, caught with... Hindi. Walang DILG San. Ikaw naman, no? DOJ. Ha? Itama natin. Pasensya ka na, ha? Pero itama natin. DOJ San caught receiving. Okay? Wag ko kasing itama lang natin yung ating hong statement. Kasi pag sinabi natin caught with drugs, ibig sabihin kanya yung drugs. Okay? The argument there was hindi naman kanya yung drugs. It was just pinadala sa kanya. Okay? Then the court or whoever decided there were no case. I will not question that. It's the court. Pero gayon pa man, kayo na humbalang humusga. Ang mga tumulong sa operasyon para madakip ang dating mambabatas. Bukod kay PBBM, nagsalita na rin ang abogado ni Teves Eto, pakinggan niyo yung sinabi nitong abogado ni Teves, ha?
na si Attorney Ferdinand Topacio. Paglilinaw niya, hindi nangangahulugang guilty agad o may nilabag na batas si Teves dahil lang inaresto siya sa Timor-Leste. Bahagi lang daw ito ng normal na mekanismo na sinusunod ng Yan po yung sinasabi natin. It must be emphasized that Mr. Teves' arrest in Timor-Leste is not indicative of his guilt in any case in the Philippines. Again, the case is being sabihin, inaayos pa, ongoing ang trial ng kanyang kaso. So, ulitin na naman natin. Utak ng papel to pag hindi na to sumaksak sa kukote ng mga Pilipino. Ilang beses ko na itong binasa. Article 3, Section 14, number 1. Pakitype nga dyan, Article 3. Article Article 3, Section 14, number 1. Pakibasa, pakisulat! Nang matuto tayong lahat. Tayong lahat natututo dito eh. Article 3, Section 14, number 1. Ano ibig sabihin nitong Article 3, Section 14, number 1? Which provides that in all criminal prosecution, the accused shall be presumed, ano daw? Presumed innocent, presumed guilty. Presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin, hanggang hindi napapatunayan ng isang tao na beyond unreasonable doubt, ibig sabihin, walang kaduda-duda, not even 0.1%. Kaya nga, beyond reasonable doubt. Hanggang hindi siya napapatunayan, yung tao na yan ay innocent. Anong article yan? Article 3, Section 14, number 1. Pag hindi pa sumaksak sa kokote natin tong article na to, ipakakain ko tong papel na ito kay Makabobo. Jobel and Panyang Vlog, salamat po. Interpol. Kinumpirma rin niyang nakausap na niya ang dating mambabatas, pati ang legal team nito sa Timor-Leste. Alam mo, sa totoo lang, masalimuot to. Kasi walang una-una walang warrant pa na nilalabas ang korte natin. Okay? Wala pa. Maaring darating na mga panahon, pabibilisin na yan. Alam naman natin si Remulla gumalaw. Basta kalaban. Bilis. Pero yung sasabong, never mind. Forget about it. Never mind. Yung mga nawawalang, never mind. Don't forget. Let's forget about it. Ibaon na natin sa baul yun. Basta kalaban, mabilis yan. Oh. Pero sabi ko nga sa inyo, lalabas at lalabas siyang warrant for sure. Tapos, ang problema lang kasi walang extradition na treaty tayo doon sa bansa na yon. So, makikiusap lang tayo sa kanila. Okay, makikiusap tayo sa kanila na ibalik na ho ito si Teves sa atin. Pakiusap lang ho yun. Titingnan natin ngayon kung papayag ho itong Timor-Leste. Bukas may interview na naman yan. Kaya nga simpleng-simple lang nito eh.